Alright, mega love shoutout. Punta naman natin itong si Attorney Claire kung paano niya basagin, durugin itong si Sara Lustay kasi nangangarap siyang gustong maging presidente. Kayang-kaya daw niya. She is prepared. Handa na daw siya para maging presidente. What? Attorney Claire, ikaw na bahala dyan. Punta tayo sa question and answer kagad. Okay na tayo sa question and answer tayo. Question and answer tayo. Ito na tayo. Ang mabilisan. At ng contribution nito sa pag-track sa real-time impact ng microplastics sa global effort. Fast forward. This high level wait lang. Fast forward. Na sinasabing nag-insert ng 50 billion may nagkaroon siya ng 50 billion budget insertion. Ano po yung reaction? Pati si Sandro pala dinamay. Una po ay nakapag-salita na po at nagpahayag na po ng denial si Congressman Sandro Marcos. Yan daw po ay kasinungalingan ayon sa kanya. At sa atin naman po, bago tayo magbigay ng anumang tugon dyan, mas maganda po siguro na tapusin na muna kung siya man po yung nagsasalita ni Zaldico ang kanyang mga mensahe, ang kanyang mga di umanong mga kwento. Mula video 1, 2, 3 hanggang video 4 and 5. Video 4 and 5. Madaling nag-iba ang kanyang hairstyle. Kaya tuwing makikita natin at masasabi natin ang mga inconsistencies, maaaring magbago rin siya ng kwento. Yun lang. So dapat matapos muna lahat ang kanyang mga sinasalaysay. Dahil sa tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, sumasabay po ang kanyang pagbabago ng kwento sa pagbabago ng hairstyle sa video. Akala ko ba si Inday Sara lang dudurugin mo, pati Zaldi ko pa din, attorney. Nako po. Follow up lang, ma'am. Ma'am, may report din po ba ang Palasyo ng Malacanang regarding sa intelligence report na may nakikipag-ugnayan si Zaldico sa grupo na gustong pumalit po daw na sa gobyerno ng Marcos? Wala pa po tayo masasabi patungkol dyan. Wala po tayong update. At tingnan po natin kung meron pong ganyan mga alingas-ngas. So, ibibigay ko po sa inyo ang update kung meron man. Salamat, Yusek. Thank you. Next is Julie Baisa, 1PH. Morning, Yusek. Yesterday po napaulatan na aresto si former presidential spokesman Harry Roque. May official communication na po ba or clarification yung palas tungkol? Sa ngayon po, nakausap po natin ang pamunuan po ng DILG at magbibigay na lamang po sila ng update kapag meron na po. So wala pa pong confirmation, ma'am? Yun po yung ayon sa DILG, hindi natin mako-confirm. Pati sa DFA ay wala pa rin pong confirmation. So magbibigay ng update kapag meron na po. Thank you. Ivan Mayrina, GMA News. Sorry ma'am, balikan ko yung tanong ni Ann kanina. Sabi ninyo, kung siya nga po yun, can you elaborate? Are we expressing doubt that that is Zaldico? Sa nakikita po natin ng mga pag-iba-iba ng kanyang mga imahe, hindi mawawala sa isipan kung siya man yun o hindi. But still, sasagot po tayo. At ang nais lang po natin ay tapusin niya ang kanyang salaysay. Kasi tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, nababago rin po ang kanyang statements. So makikita niyo po yung mga pabago-bagong statements mula video 1, 2, 3 hanggang 4 and 5. Can you point out some of the inconsistencies you've spotted so far from video 1 to video 4 or 5? Unang-una, hindi niya binanggit sa video 1, 2, ang sinasabing transaksyon ng 2022. Maliwanag na ang binanggit niya, nagsimula daw ang kanyang pakikipag-usap, di umano, Secretary Nina Pangandaman, 2024. So, nung napuna ang mga inconsistencies, nabago ang kwento. So, mas magandang hayaan natin, tapusin niya na muna. Kasi sabi nga natin, tuwing makikita natin ang mga inconsistencies, hindi lang po tayo, pati yung mga ibang mga lawyers, ibang mga eksperto na bumabasa at nadidinig ang kanyang mga sinasabi at napupuna ang inconsistencies, ginagamot nila sa mga susunod na mga videos. Sorry, and what does that have to do with the changes in his appearance, in his hairstyle? Kung isang araw lang itong ginawa, hindi dapat nababagong itsura. So it means, lumalabas. Iba-ibang araw ito ginawa. At malamang ay bumabase sila sa reaksyon ng tao. Sorry, on to my main question. Kahapon po sinagot ni VP Sara Duterte ang tanong kung handa siyang maging Pangulo sakaling magbitiw si Pangulong. Sorry, on to my main question. Kahapon po sinagot ni VP Sara Duterte ang tanong kung handa siyang maging Pangulo sakaling magbitiw si Pangulong Marcos. Ang sabi po niya, and I quote, "There is no question about my readiness.
Does the President have a message to the Vice President expressing her readiness and willingness to take his place? Handa na po siya maging Pangulo kapag ka po nawala or natanggal ang Pangulo sa pwesto. Tama po ba yon, Sir Ivan? Yun po ba ang sinabi niya? Handa siyang pumalit sa Pangulo kapag ka nagbitiw. Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Unang-una po, ang Vice Presidente, hindi acceptable. It is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Pinapahina niya ang public confidence ng tao sa administrasyon. Ay, walang oda si Maestra po, tragis. Sorry naman, Rosie Matsu. Anak ng kamote, nalipatak manan na i-on yung mic natin. Nako, mahabsat. Nako po, wag kayo papaniwala dito na handa yan. Kasi talagang wala pang napapatunayan. Hindi nga niya kaya ipagtanggol, no? O kayang ipaliwanag lahat ng mga accusations sa kanya. Takot? Asan yung blood bath niya? Naging baby bat. Tragis. Nako po, ngayon problemado sila kasi halos lahat ng kalyado nila talagang may kaso, malapit ng makulong. Nako po, lahat sila. Tingnan niyo si Bato, 3 weeks nang nawawala. Mga kakabsat, walang paramdam si Bato. Sinasabi lang ni Torion, my client is not in hiding. Hindi siya natatago. Hindi siya alis ng bansa kasi mahal niya ang Pilipinas. Hindi yan magiging PNP chief kapag hindi niya mahal ang Pilipinas. Agoy! Anino nga di nagpapakita, kamote. Kaya nako pa. O sige, attorney, pasok. And those words contribute to the climate of uncertainty and crisis. Kung handa siya, makikita po natin, nag-anticipate siya na mawawala ang Pangulo. Yan po ang balak nila. Balak talaga nila yun, attorney. At yan po ang ginagawa nila ngayon. Nako po. Sorry ma'am, last. Ito yung mga nakalista ko sa anong tanong. Aside from resignation calls, there are also talks of succession. Talks of a transition council, civilian military junta. Lahat po yan nakaangka. Ako, military junta na naman. Sa pag-question sa fitness to lead ng Pangulo. Direct question ma'am, is the President fit to lead and is he in control? Tinatanong pa po ba yan? Of course. Of course. Nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Araw-araw, hindi humihinto sa pagtatrabaho. Hindi nga po nakakapagbakasyon. At hindi nakakapunta sa beach para mag-swimming. So sino po ba talaga ang ready na maging leader ng bansa? Walang iba kundi ang Pangulong Marcos Jr.
Yun, Thank you very tama. Thank you. Follow-up question, Eugene Fernandez, IBC 13. Yusek, I would like to have a follow-up question regarding kay Saldico. Yusek, since na-mention nyo, gusto nyo matapos na muna yung sinasabi ni Saldico, how important it is for the palace to listen yung lahat ng sasabihin ni Saldico? Kung nagiging parte po ito ng balita at ito po ay nagiging issue, hindi naman po hindi pwedeng pakinggan ito. Kailangan lahat po na nangyayari sa bansa, basta po verified, pinapakinggan po ito. At kailangan din pong ikonsidera. So kailangan matapos muna kung anong sinasabi niya. At mas maganda, ayon sa Pangulo, umuwi siya rito. Tama, At dito harapin niya. Ikwento lahat yung nais niyang ikwento. Dahil kapag nagkukwento ka lang sa likod ng monitor, ang hirap tignan at i-assess ang credibility ng taong nagtatago lang. Thank you, Yusek. Thank you. Next is Marker Sargan, Brigada. Good morning, Yusek. Sa budget deliberation po kahapon ng Senate, nabanggit po or nag-present si Senator Robin Padilla ng isang voice clip na ang sinasabi allegedly, binabanggit po na voice recording nyo daw kausap yung mga vlogger. Baka gusto nyo pong sagutin ito, ma'am. For the satisfaction of Matragit, ito la. Mukhang tinanong na. Atong si Robin Hood Padilla, mga kapsat, no? Putragis na Robin Hood to. Nagpalabas siya ng video. Actually, yung video na yun, guys, matagal na yung video yun. Sinabi ko nga kahapon, last year ko pa narinig yun. Hindi pa Yusek. Si Attorney Claire, meron na yung video yan. Diba? Diba? Kahit ano pangalan nila? Diba mga kakasat? Riding Conese, shout out. Mark Bon Jovi Pangan, Alival, diba? Putra, isa pa nga. Anak ng kamote. Na ang sinasabi allegedly, binabanggit po na voice recording nyo daw kausap yung mga vlogger. Baka gusto nyo pong sagutin ito, ma'am. For the satisfaction of Senator Robin Padilla. Agoy! Hindi po ako ang nasa video clip. Dahil sa ating pagkakaalam, itong video na to ay lumabas na noon pa. Tama. At ibang muka ang pinapakitang. Tama! Sinong muka? Isang DDS. At sino yung binanggit? Si Mandarahog. Di ba? Yung mukhang gorilang matanda. Sino pa? Binabanggit na madam. Hindi nga po ito kinover. Tama. Hindi ka talaga attorney ang tawag sa'yo. Hindi madam. Tragis. Ng mainstream media. Shout out, Jenny Dahil Ramos. malabas, ayaw nila maging lehitimong balita ito nang hindi naman nila alam ang source. So, I deny that the person or kung sino man sa dalawa doon na it's I who was talking to a certain vlogger. Now, si Senator Robin ay nagpapanukala ng anti-troll farm bill. Maganda ang kanyang adhikain, maganda ang kanyang pinapanukalang batas, troll farm for fake news. Sana maging modelo din po si Senator Robin. Modelo na hindi magpapagamit o magpapabiktima sa troll farm na nagpapakalat ng fake news. Sabi nga po ni Senator Loren kahapon, you should know first your source. Tama. And since dininay nyo po na kayo, ma'am, may balak po ba kayong gawing legal na aksyon regarding dito sa audio clip? Hindi nga po natin alam kung saan galing. Mas maganda po itanong niyo po sana kay Senator Robin, saan niya po ba nakuha ito? Anong source ito galing? Sa ating pagkakaalam, hindi ito galing sa mainstream. Kung galing ito sa mga troll, obligasyon niya pong magsabi kung saan yung source. Thank you. Next is Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, do we expect... Wait lang, attorney. Isisingit ko to. Wait lang. May... Ito yun, oh, para meron kayong idea ko, ah. Ito yun. Ulitin lang natin. Ito. Isingit natin si Kabsat. Kabsat Aldrin. Ay, Alfred, sorry. Binanggit ni Rob. Ito, isingit lang natin yung kay Alfred. Siya na mag-explain. Hello guys, nandito na naman tayo. At ito, kakapanood ko lang, no? Pinanood ko yung, binanggit ni Robin Padilla. At tinatanong kung ang boses raw bang ito ay kay Yusek Claire. So ngayon, bibigyan natin ng linaw, pakinggan muna natin. Banat! Mentohan, nakakatuwa. Banat, tol! Sige, let's go. Sama-sama natin panoorin, pakinggan. Meron po kasing lumabas na voice recording. Kung pwede po natin mapanood. Para sa inyo po manggaling kung totoo ito o ito ay AIO o ito'y kagagawan lang ng mga ibang taong gustong manira. Pwede po natin mapakinggan. Ayan na po.
Mahingi ka na naman ng dagdag. Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Pasensya na, madam. Ginagawa naman po namin lahat yung mga script na pinag-forward sa amin eh. Sinunod naman po namin. Puro nga kayo palpak eh. Puro kayo hingi ng budget. Wala naman nangyayari. Sino ba hawak mo na class A? Wala po akong hawak na class A. Puro class D lang po. 20 na troll. Sino yan? Yung grupo po ni Madaraho. Kasama sila Rosalinda. Taga-Bukid. Yan ba yung matandang mukhang gorilla na puro lang yung pinag-agawa? Matandang mukhang gorilla. Sila din po yung humingi ng dagdag sa budget nila. Talagang kamuji na may magdadagdag. Puro naman walang kwentang ginagawa ng mga yan. Puro kayo kabubuhan sa totoo lang. Puro kayo palpak. Ang sakit na magsalita, madam. Masakit ba? O mas madam? Sa totoo lang, nag-aabon na nga ako sa wala akong pera. Dahil sa kahingi nito si Madara. Wala akong pakialaman. Problema mo yan. Napakabubo ng mga kinuha mo. Ay, nagsasawa na rin po ako, madam. Ganito na lang. I resign. Starting today. And remind lang po kita. Record din to pag-uusap natin. Shit. Ang sabi po nila, Mura ito pa. daw po ay voice recording ni Yusek Claire Castro. O yan, narinig natin. Okay, papasinungalingan ko na. Senator The Goat. Hindi yan boses ni Attorney Claire, ni Yusek Claire, Yung video yan, yung sound recording na yan, lumabas yan, hindi pa Yusek si Claire. Matagal na po yan. Tama. Ngayon lang pala yan ninyo napansin. Matagal ng voice recording yan. At hindi yan si Yusek Claire. Pangalawa, para sa kaalaman mo, palagay ko alam, hindi sabagay, baka hindi mo kakilala ito. Ito yung mga klase na vlogger, yung mga nabanggit doon. Yung Tangina, may class B pa pala. May class A, may class B. Ito, nakikita niyo yung mukha, yung mukhang gorilang matanda, yan daw si Mandarahog. Tapos yung Rosalinda, ito itong payat. Kilala niyo kung sino yan. Alam niyo na, familiar na sa inyo. Ha? Rahog, yung mukhang gorilla na sinasabi ni nung babae. Nung kanilang nagbabae, yung ang tawag rito, yung nagbabayad ng mga troll account. Si Madarahog. Didilis vlogger yan na class C. Si Rosalinda, yan yung real talker. Yung may cancer na ngayon. Agoy. Tapos si taga-Bukid. Rin yan, puro Christy sa mga Jam, TikTok shout out. at sa FB. So yan ay puro didilis vlogger po. Ayun lang. So hindi po si Atty. Claire yan. Lilinawin ko lang Hindi yan si Atty. Claire. Hindi pa Yusek si Atty. Claire. Nandyan na yan. Ang tagal na. Taon na po yung video. Taon na yan. Tragis. Alam, no? Bayaran talaga si Mandalulo Yan po si Mandalulo po yung nabanggit yan. Si Madarahog at si Mandalulo ay isa. Kaya po siya Mandalulo kasi mahilig maglulo. Ay, ganun ba yun? Yung real talker, yung payat na kamukha ni ito yung nasa Lord of the Rings. Lord of the Rings, grabe. My precious ring. Tapos yung isa si taga-Bukid, okay? So yun po, matagal na yan. Hindi po si Atty. Claire yun. Ako lang po nagsasabi, okay? Sa mga bobong didilis siya at may sayad, kikinan nyo, manatili kayo may sayad. Manatili kayo may sayad. Diba? Sabi ko sa inyo, mga kamsat, may sayad talaga, diba? Dayobichin. Anak ng kamote. Mintig, shout out. Naka po. Singongo ba, kamsat? Class A ba na putik, hindi maintindihan. Sinong ngongo dyan? Si Mandarahog? Ngongo ba yan? Ngongo ba yan? Hindi, class C daw siya Sinabi ni Alfred. Sabi ni Kapsat Alfred, class C daw siya. Siya, balik na tayo kay Atty. Claire. Sinitang natin. What tragis yan? Robin Hood! Hindi mo inaalam yung source mo, ha? Nakaka po. Balik kay Atty. Claire. Pasok, attorney. Expect more changes in the cabinet amid the ongoing performance review po na sinasabi niyo naman po na regular po siyang ginagawa. Hindi pa po nakakapagbigay ng update sa atin. Sa kasalukuyan, wala pa pong ganun. Wala pa pong muling balasahan. But ma'am, meron na kaya tayong ipapalit sa PLLO o sa PEA, NK, and sa CPLA, ma'am, Chief Presidential Legal Advisor? Kapag nabigyan na po tayo ng update, isi-share ko agad sa inyo. Pero how about ma'am shortlist? Kahit po shortlist. Wala pa nabibigay sa atin. Thank you po. Thank you. Next is Ivy Reyes Billionario. Morning, Yusek. Ma'am, we understand that all decisions made by the ICI are entirely up to them because they're an independent body. But since the ICI is the President's initiative, may we know if Malacanang is confident in the ICI's commitment to live stream hearings? Kasi po,
simula nung ilabas yung guidelines last week, lahat po ng resource persons nag-request for executive sessions, meaning they're not live streamed. And if we would just let resource persons, especially public officials, have their way in participating in these investigations, doesn't that defeat the purpose of transparency? Mahirap pong pangunahan ang mga alituntunin, ang polisiya ng ICI. Okay, this is created, established by the President, but that's the reason why it is called independent commission. Sila po ang magsasagwa ng kanilang mga procedure. At malalaman naman po ng ICI yan kung ano po ang hiling ng tao. At ayon naman sa kanila, may mga legal na basis kung bakit inaalaw nila yung executive sessions. So, mas maganda po na ang katanungan na yan ay sa kanila talaga iba to dahil mas alam nila kung ano ang nagaganap sa hearing nila. Alright. Thank you. Next is Chloe of Business World. Regarding sa cabinet shuffle pa rin, Yusek, is there any truth po na madidissolve ang office ni Secretary Go before? Tinawagan po natin si Secretary Frederick Go at sinabi po niyang madidissolve ang OSAPEA. At muli, anong meron pa? Number 1, bakit? And number 2 po, hindi po ba ito makaka-affect sa mga ongoing trade negotiations such as yung mga FTAs and the tariff po with the US? According to SecGo, ang DTI naman daw po ang siyang nag-handle ng technical and substantial work with regard to trade agreements. So wala naman po maapektuhan. And considering na galing po si Secretary Go sa OSAPEA at siya din naman po ang magiging secretary ng Department of Finance. So magkakatulungan po yun. And kailan po effective tong pagde-dissolve na ito ng office? Pag dumating na po yung papel, isi-share ko po sa inyo. Within the week? Let's see. Okay. Follow-up question is Romero, Philippine Star. Sec, if that's the case, why did the President even create the office? Para magkatulungan. But since si Secretary Go ay mapupunta na rin sa Department of Finance at pareho naman po halos at magkakatulungan, so alam naman po niya ang expertise si Secretary Go, so might as well ma-dissolve ito para konti na lang po ang magiging ahensya. Total, pareho naman po ang naging leader ng dalawang ahensya. But during the time it was created, ano ba yung wisdom for creating that office given na meron naman pong NEDA, meron naman pong DTI, meron naman pong DOF? Alam naman natin kung ano, saan na-eksperto si Secretary Frederick Go tungkol sa mga trade agreements. So since nga po ito naman ay natulungan na rin ng DTI at yung tao mismo, yung pinaka-head ng OSAPEA, ay mapupunta naman din po sa Department of Finance. Katulad na sinabi natin, magkakatulungan. So instead na magdalawa pang ahensya, na pareho namang eksperto doon si Secretary Go, so might as well ma-dissolve siya at pagtulungan na lang po ng ibang ahensya, especially DTI. Na ngayon po, ang DTI po ang itinilaga to handle the technical and substantial work for that. Salamat po. Thank you. That's the last question, Yusek. Last question na. Alright, salamat, Attorney. Maraming salamat. Pangulong Marcos Jr. nakatakdang tagapin ang ASEAN 2026 coin. Alright, okay na tayo dyan. Mag-next topic na tayo. Mga kakabsat. Teka lang. Countdown muna tayo, mga kakabsat. Wait lang Shoutout po sa mga bagong pasok po. Wait, ba't ayaw gumalaw nitong aking cursor? Alo, naghang naman na yata. Bakit hindi ko magalaw itong cursor ni Maestra? What happened? Countdown muna tayo. Hindi pa gumagana yung kon ko. Nag-lock ba? Agoy. Wait lang, ano nangyari dito? Okay.